Naniniwala ang CHR Davao na pwede na muling buksan ang kaso ng pagpatay kay June Bersabal na biktima raw noon ng sinasabing Davao Death Squad. Kasunod ito ng pagbaligtad ni Arthur Las Cañas ng kanyang mga testimonya. Mula sa Davao City, makibalita tayo mula sa aking partner na si Maki Pulido. Maki. Alam mo partner, nakausap namin ngayon lang yung anak ni June Bersabal na ayon kay dating Police Davao na si Arthur Las Cañas ay kasama sa mga pinatay ng sinasabing Davao Death Squad. Kwento ng anak ni June na si Jomar, 9 years old pa lang siya nang arestuhin at patayin ng ama niya noong 1997. Nang mabalitaan ang testimonya ni Edgar Matubato kung paano dinukot at pinatay ang kanyang ama, hindi na raw siya makatulog at makakain. Dahil sa shock, dinala sa mental hospital sa Davao City si Jomar. 2 buwan din siyang nanatili doon. Halos kalalabas lang niya, at okay naman na raw siya. Nabalitaan naman niya ngayon ang pahayag ni Las Cañas. Matapos ang halos 2 dekada, hustisya pa rin ang panawagan nila. Ang kasama naman ng pamilya Bersabal sa religious group na Remnants of God dito sa May Samal Island na si Bernardino Guerrio, hawak ang mga dokumento hanggang ngayon kaugnay ng pagpatay kay Bersabal. Tulad ng autopsy report kung saan nakasaad na may tama ng bala sa left occipital region si Bersabal, may ligature marks at contusion. Si Guerrio ang tumulong sa pamilya na maghanap ng hustisya noon. Itinago raw niya yung mga record sa pag-asang may lalantad na bagong testigo o ebidensya kaugnay ng pagpatay kay Bersabal. Sabi naman ng Commission on Human Rights Davao, dati na nilang inimbestigahan ang NOI SPO1 na si Las Cañas, si Matubato at 5 pang ibang pulis. Kaugnay ito ng pagkamatay ni Bersabal. Lumabas sa kanilang investigasyon na inaresto si Bersabal noong 1997 sa Kaputian, Samal sa bisa ng isang warrant of arrest at dinala sa police station sa Davao Oriental. Kinabukasan, nakatakas daw at natagpo ang patay si Bersabal sa Pantukan, Davao del Norte, pero duda noon pa ang CHR na nakatakas si Bersabal. Kung totoo man daw na may presong tumakas, dapat nagkaroon kasi ng effort na habulin yung nakatakas na preso. Lumabas pa sa autopsy na may torture marks at ginilitan pa si Bersabal. Pero wala naman daw kasing ebidensya noon para patunayang sadyang pinatay si Bersabal. Gayunman, tinawag itong murder ng CHR. Sa media statement ni Las Cañas, partner, sinabi niyang inutos ni Duterte na patayin na si Bersabal. Kaya kinausap daw ni Las Cañas ang Chief of Police na palabasin sa dokumento na buhay na na-turn over si Bersabal at palabasing nakatakas mula sa kulungan. Ngayong lumutang si Las Cañas, sinasabi kanina ng Commission on Human Rights dito sa Davao na pwede na muling buksan ang kaso. Mark? Maki, dun sa public confession na ginawa ni SPO3 Las Cañas, sinabi niya na actually nakasuhan daw sila noon dyan sa kaso ni June Bersabal. Ng CHR, inimbestigahan sila pero sabi niya nalusutan daw nila ito. Ano ba nangyari dun sa investigasyon na yun ng CHR? Paano ito, how did it end? Ang nangyari kasi nun, hindi sila nakasuhan, Mark, pero inimbestigahan sila. Si Las Cañas, si Matubato, at 5 pang ibang pulis, kasama yung Chief of Police nung isang town, tapos pati yung nagbabantay sa kulungan. So hanggang investigation lang. Ang sinasabi kanina ng CHR Davao, ang naging problema nila mula pa sa umpisa ay kakulangan ng ebidensya. Wala kasing willing magtestigo tungkol dun sa kaso. Walang kulang sila sa mga testimonya, pati documentary evidence. Remember, sinabi rin kasi ni Las Cañas na pinasulat nila ng isang dokumento na buhay na na-turn over itong si Bersabal. So, yun lang yung mga hawak nila. And it wasn't enough for them to recommend the filing of murder charges against the policemen. In fact, ang pagkakasabi nga kanina ay may ilang mga pulis pa dyan na hindi man lang sumipot sa CHR para magbigay ng kanilang pahayag during the investigation. So ang nangyari lamang noon, dahil yun lang yung hawak nila, ang na-recommend at ang nasuspindi lamang ay yung pulis na nagbabantay dun sa kulungan. Pero yung iba, wala na. Hindi na sila walang recommendation for filing of any criminal charges, Mark. So parang hindi natapos yung investigation. Hindi natapos. Lacking the evidence, both testimonial and documentary. Kaya daw noon, nung dulo na nung investigation and they delayed it
talagang dinelay pa nila because they were hoping na magkaroon pa ng mga dagdag na ebidensya at testimonya. Ang naging desisyon ng CHR Davao noon i-archive yung kaso. Ibig sabihin lang daw nung pagkaka-archive na yon, itinuturing pa itong bukas. It's an open case until may lumantad na bagong evidence or bagong testimony, partner. Okay, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.